Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Pangatlong araw na sa Senado, pangatlong sesyon na, hindi pa umaattend si Bato. Nagsimula yung pagbabalik ng session ng Senado noong November 11, o 11, 12, 13, o 13 na, wala pa. Tatlong araw nang hindi umaattend si Bato. At paano natin masasabing nagtatago siya? Hawak chairperson si Bato ng subcommittee ng Budget Subfinance Committee. Hawak niya pa naman yung Subfinance Committee tungkol sa National Defense. Kaya kailangang matalakay yung budget ng Department of National Defense. Ang problema, si Bato ang in charge nun. Hawak niya, siya ang chairperson ng subcommittee nun. Hindi siya umaattend. Kaya mayroon yatang announcement, sa November 25 pa daw matatalakay. Hala, napapabayaan na ni Bato. Imagine niyo ang tagal-tagal pa ng November 25. Mukhang doon pa lang magpapakita si Bato o baka hindi pa nga magpakita sa November 25. O ngayon, pangatlong araw na ngayon, hindi pa rin umaattend si Bato sa Senado. Pero ang sabi ng kanyang abogado, si Torion, si Attorney Torion, wala daw, hindi daw nagtatago si Bato. Hindi lang daw available at the moment. Sa ngayon daw, hindi pa available si Bato. Pero hindi raw nagtatago. Mayroon pang post ni Bato sa kanyang Facebook yata. Pinakita niya yung na deboto siya ng Santo Niño. Yun. Tapos nandun siya sa Cebu, dun sa isang pari yata doon. Nagmamano siya dun sa pari doon sa Cebu. Anong pangalan ng pare? Father siya, no? Parang yata, nagiging sobrang reliyoso si Bato ngayon. Nagiging sobrang reliyoso. Anyway, so yan si Bato. Hanggang ngayon hindi pa nagpapakita. Pangatlong araw na sa Senado. Pero ang sabi ng kanyang abogado, hindi naman daw nagtatago si Bato. Ano lang daw, hindi pa available at the moment. Gusto niya lang daw munang masiguro ano ba talaga? Ano daw ba talaga ang status ng mayroon daw mga bagay na gustong makumpirma si Bato. Yun ang sabi ni Attorney Torion. Pero makita mo talaga nag-file ng TRO si Bato. Nag-file yung kampo niya, yung abogado niya, nag-file sa Supreme Court ng TRO, Temporary Restraining Order. Tapos yung asawa niya, pangalan yata Nancy Comandante ang apelyido ng dalaga pa. Nagmamakaawa sa mga kila Amy Marcos, tulungan naman daw ang asawa niya. Nagmamakaawa na bigyan daw ng due process. So ngayon, natawa tuloy si Laila de Lima. Si Laila de Lima, natatawa siya kasi sabi ni Laila de Lima, akala ko ba matapang si Bato? Bakit hindi niya harapin itong kaso niya? Kaya yan yung makikita mo dito na sobrang takot ni Bato. Yung kanyang sinasabing, go ahead, make my day. Hindi hindi totoo eh. Bakit? Kung totoo yun na hindi siya natatakot, go ahead, sinabihan niya si Trillanes, bakit bakit hanggang ngayon hindi pa siya nagpapakita? Pangalawa, kaliwat kanan, humihingi ng tulong ang kanyang asawa. Pangatlo, kahit hindi pa kumpirmado na mayroon nang arrest warrant, ayan, nag-file na ng TRO sa Korte Suprema. Parang masyadong premature para mag-file siya ng TRO. Ang nire-reveal dito, sobrang takot ni Bato. Grabing pasiguro, Grabing pasiguro. Ngayon, hindi na nagpapakita sa Senado. Pangalawa, nag-file kaagad ng TRO kahit hindi pa kumpirmado. Ewan natin anong mangyayari dyan sa final niyang TRO.
Ha? Oh. Ang sabi sa Inquirer, ang inaasahan lang daw ni Bato ngayon, faith. Pananampalataya. Ha? Kumbaga, ang mga post ni Bato ngayon tungkol sa relihiyon. Pumunta siya doon sa kaibigan niyang pare ba yun? Sa Cebu. Tapos pinost niya yung lumang picture niya na hawak niya yung estatwa ng Santo Niño. Biglang reliyoso si Bato. O kaya lang kahit anong sabi pa ng kanyang abogado na hindi naman nagtatago si Bato, ang malinaw lahat ng itong mga nangyayaring ito nagpapakita na nagtatago siya. Kung hindi ka nagtatago, bakit hindi ka nagpapakita? Ang daming mga importanteng business sa Senado, yung budget may naka-assign sa kanya doon. Siya ang chairperson ng Finance Subcommittee doon sa National Defense. So dapat mapag-usapan na yung budget ng DND, Department of National Defense. Hindi niya maasikaso. Nag-post yata sa GC ng sa group chat ng komite ng Subcommittee on Finance tungkol sa National Defense na sa 25 na lang daw. Sa 25 na lang daw ng November, madidiscuss yung budget ng National Defense. O, imagine niyo yan. Kaya, ang mga ito, indikasyon nito na nagtatago na siya. Lalo na pag lumabas na yung confirmation na mayroon na nga siyang arrest warrant, di lalong hindi na magpapakita. Ngayon pa nga lang, wala pa yung arrest warrant. Hindi na nagpapakita. Ang sabi ng kanyang abogado, si Attorney Torion, ang sabi, hindi niya raw ina-advise sa kanyang kliyente na magtago sa loob ng Senado. Kaya hindi raw yan maasahan yung sanctuary na yan ng Senado. Sa bagay, sinabi rin yan nila Ping Lacson sa ni Senate President Soto. Susuportahan naman siya kung maghingi siya ng tulong sa mga senador. Magsasanctuary siya sa Senado. Pero hindi pang matagalan yun. Kaya sabi ni Torion, hindi niya ina-advise sa kanyang kliyente na magtago sa Senado. Yun. Kaya siguro, pasiguro na si Bato. Baka nga naman pagdating niya dun sa Senado, biglang ilabas yung arrest warrant. Parang katulad nung nangyari kay Duterte. Di ba? Galing ng Hong Kong, bigla pagbabasa na iya, mayroon na, sinerve na yung arrest warrant. Di na problema siya. Ayaw mangyari yun kasi sabi ni Torion, sinabi na daw ni Lacson na hindi naman pwedeng pangmatagalan siya dun sa Senado. Hindi naman pwedeng makipagmatigasan sa mga autoridad na magtago siya doon. Pangalawa, kahit ang Malacanang nagsabi na si Yussi Claire Castro, hindi naman tatagal yan. Hindi naman pwedeng kupkupin siya doon ng Senado ng matagal. Malalabag niya ng batas, ang rule of law at ang konstitusyon. Kaya wala na. Talagang magtatago na ito si Bato. Sa sobrang takot, nagtatago na. Wala pa ngang warrant of arrest yan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.